10 taon ng pagsisilbi, itinapon na parang basahan sa malamig na sahig ng ospital. Habang nag-aagaw buhay si Amihan, ang asawang si Enzo ay masayang nakikipaghalikan sa kandungan ng iba. Hindi ko siya kilala. Huwag niyo akong singilin sa gastusin ng babaeng iyan, sabi ni Enzo bago siya tuluyang tinalikuran. Isang piraso ng papel, isang piraso ng buhay na gumuho. Magagawa pa bang bumangon ng isang pusong pinatay ng kataksilan? Wala akong pakialam kung mamatay siya rito. Hindi ko siya asawa. Isa lang siyang katulong na nagpumilit sumama sa akin. Kaya wag niyo akong hihinga ng pambayad sa hospital bill na yan. Ang boses na yon, ang boses na dati ay nagbibigay ng init sa malamig na gabi ni Amihan, ay tila naging isang matalim na balisong na humiwa sa kanyang natitirang malay. Nakahiga siya sa matigas at malamig na stretcher ng emergency room. Ang amoy ng gamot at kamatayan ay humahalo sa malansang amoy ng isda na nanunuot pa rin sa kanyang mga kuko. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang malabong anino ni Enzo na nakatayo sa labas ng manipis na kurtina kasama ang isang babaeng amoy, mamahaling pabango. 10 taon niyang niluto ang pangarap ni Enzo sa loob ng isang mainit at mausok na karinderya. Ang mga kamay niyang dati ay malambot. Ngayon ay magaspang na at puno ng mga peklat mula sa tilamsik ng mantika. Lahat para lang makapagtapos ito ng pag-aaral at maging isang matagumpay na direktor. Kaninang umaga lang, bago siya nawalan ng malay sa gitna ng paghahanda ng paninda, iniisip pa niya kung anong espesyal na ulam ang iluluto niya para sa selebrasyon ng promosyon ni Enzo. Ngunit ngayon, ang tanging nalalasahan ni Amihan ay ang pait ng sariling dugo sa kanyang tuyong labi. Enzo. Ang pangalang iyon, na dati ay dasal sa kanyang mga labi, ay lumabas bilang isang basag na bulong. Pilit niyang inangat ang kanyang nanginginig na kamay, ang mga daliring magaspang at may mantsa ng luyang dilaw mula sa pagtitimpla ng ulam kaninang madaling araw. Gusto niyang abutin ang laylayan ng mamahaling asul na suit ni Enzo, ang suit na binili niya gamit ang barya-baryang naipon mula sa pagtitinda ng batchoy sa pier. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga kuko sa tela, mabilis na lumayo ang lalaki na tila ba ayaw madungisan ng isang basahan. Please miss, I'm telling you the truth. Hindi ko siya kilala. Baka kung sinong pulubi lang na dinala rito. Muling mariing sabi ni Enzo sa nurse. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan, direkta at kasing talim ng yelo. Sa tabi ni Enzo, narinig ni Amihan ang mahinang tawa ni Celine. Ang tunog na yon ay tila pagkalansing ng mga kristal sa gitna ng isang libing. Hon, let's go. Baka malate tayo sa flight natin papuntang Manila. Hindi mo dapat sinasayang ang oras mo sa mga charity cases na gaya nito. Look at her. She's hopeless. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang latay sa likod ni Amihan. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natutulog. Tinitiis ang init ng kalan para lang may maipadala kay Enzo noong nag-aaral pa ito. Naalala niya kung paano niya isinantabi ang sariling pangarap na maging nurse para lang ang lalaking mahal niya ang unang makatuntong sa pedestal ng tagumpay. Ngayon, ang tagumpay na yon ang naging sandata ni Enzo para itanggi siya. Narinig ni Amihan ang pagkalagaslas ng papel, ang tunog ng ballpen na tumatama sa clipboard. Iyon ang refusal of treatment form. Sa bawat hagod ng tinta ni Enzo sa papel, tila tinatapos na rin nito ang 10 taon ng kanilang pagsasama. Pinirmahan ni Enzo ang kanyang kalayaan, habang pinipirmahan naman nito ang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Amihan. Sir, kailangan niyo pong bayaran ang initial lab tests at ang emergency admission fee, giit ng nurse, na tila nagsisimula na ring maawa sa babaeng nakahiga. Sabi nang hindi ko siya asawa. Kung gusto niyo siyang gamutin, gawin niyo sa ilalim ng charity. I have a meeting to attend to, and I don't have time for this nonsense. Huling hirit ni Enzo bago tumalikod. Sa gitna ng malabong paningin,
Nakita ni amihan ang huling sulyap ni Enzo bago ito tuluyang lumabas ng pinto ng emergency room. Walang lungkot, walang pagsisisi. Tanging pandidiri lamang ang nakita niya. Sa mga matang dati ay tinitingnan siya ng may pagmamahal. Sumunod si Celine na bago lumabas ay sadyang itinaas ang kanyang kamay para ipakita ang suot na mamahaling relo, isang bagay na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buhay ni amihan sa mga sandaling iyon. Naiwan ang katahimikan sa loob ng maliit na cubicle, maliban sa mabigat na paghinga ni amihan. Ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay tila may kasamang mga bubog. Ang wedding ring sa kanyang daliri, na dati ay sumisimbolo ng walang hanggang pangako, ay naging maluwag na dahil sa kanyang pagpayat. Kusang nahulog ang singsing mula sa kanyang daliri at gumulong sa malamig na semento, lumilikha ng isang malungkot na tunog bago tumigil sa ilalim ng stretcher. Hindi na nagawang umiyak ni amihan. Ang kanyang mga luha ay tila natuyo na sa tindi ng hapdi. Ramdam niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga paa at kamay. Ang monitor sa kanyang tabi ay nagpapakita ng mabilis at hindi regular na guhit ng kanyang tibok ng puso. Isang ritmo ng isang pusong pilit na kumakapit sa huling hibla ng buhay kahit wala na itong dahilan para tumibok pa. Naisip niya, ito na ba ang hantungan ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ang maiwang mag-isa, pasan ang hiya, at bigat ng pagtalikod ng taong minahal niya ng buong buo? Diyos ko! Bulong ng kanyang isip habang unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin. Kung ito na ang wakas, sana'y bigyan mo ako ng kapayapaan mula sa lahat ng sakit. Sa pagitan ng katahimikan at pagkalunod sa dilim, may narinig siyang mahinang yabag. Isang pares ng sapatos ang tumigil sa harap ng kanyang cubicle. Hindi iyon ang sapatos ni Enzo. Ito ay isang matibay, makintab, at itim na sapatos na tila nagdadala ng isang mabigat na aura. Isang malaking kamay ang dahan-dahang humawi sa kurtina at isang malalim na buntong hininga ang namayani sa silid. Ngunit si amihan ay wala na sa katinoan para makita ang mukha ng lalaking titingin sa kanyang resibo ng utang. Ang lalaking hindi siya kilala, ngunit tila may dalang tadhana na hihigit pa sa sakit na kanyang dinaranas. Mas mabili pa ang 1 kilo ng galunggong sa palengke kaysa sa halaga ng iyong buhay sa mga mata ng lalaking pinaglingkuran mo ng 10 taon. Ang katotohanan ito ang unang sumalubong kay amihan nang magmulat siya ng kanyang mga mata sa puti at kupas na kisame ng ward. Wala na ang malamig na lamig ng emergency room. Pinalitan na ito ng malapot na init ng isang siksikang silid kung saan ang bawat pasyente ay may kanya-kanyang kwento ng pait. Ngunit sa lahat ng naroon, tila siya lang ang pinakaulila. Sa tabi ng kanyang higaan, sa halip na si Enzo, ang nakita niya ay si Tita Lourdes, ang matandang janitress na madalas niyang bigyan ng sobrang ulam sa kanyang karinderya noon. Ang kulubot na kamay nito ay marahang humahaplos sa kanyang noo, habang ang mga mata nito ay puno ng awa na ayaw sanang makita ni amihan. "Gising ka na pala, Neng," mahinang wika ni Tita Lourdes. Ang kanyang boses ay parang isang gasgas na plaka, puno ng pagod ngunit may dalang tunay na malasakit. "Huwag ka munang kumilos, masyadong mababa ang iyong presyon." Nasaan? Nasaan si Enzo? Ang tanong na yon ay lumabas sa kanyang tuyong lalamunan na tila isang huling hiling ng isang taong bibitayin. Alam niya ang sagot, ngunit ang kanyang puso, ang tanga at tapat niyang puso, ay umaasa pa ring nagbibiro lang ang tadhana. Hindi nakasagot si Tita Lourdes. Sa halip, iniabot niya ang isang basong tubig at ang isang piraso ng lukot na papel na iniwan sa bedside table. Umalis na sila, amihan, kasama ang babaeng yon. At ito, iniwan ito ng asawa mo para raw hindi ka na maghanap pa. Binuklat ni amihan ang papel. Hindi ito sulat ng pag-ibig o paghingi ng tawad. Ito ay isang listahan ng mga bayarin sa ospital
At sa ibaba nito, may nakasulat na maikling mensahe sa penmanship ni Enzo. "Huwag mo na akong tatawagan. Tapos na tayo. Iwanan mo na ang susi ng bahay sa kapitbahay. May bago na akong buhay." Bago pa man muling bumagsak ang mga luha ni Amihan, isang malakas at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng ward. Ang tunog ng mga takong na humahampas sa semento ay tila papalapit na kulog. "Amihan, nasaan ang babaeng yan?" Si Nanay Imelda, ang kanyang biyenan. Pumasok ito sa ward na tila isang bagyong handang manalanta. Wala itong dalang prutas o kahit anong pagkaing magpapalakas sa kanya. Sa halip, bitbit nito ang kanyang pagkapuot. "Nay!" Pilit na bumangon si Amihan, ngunit mabilis siyang itinulak pabalik ng kanyang biyenan sa kama. "Huwag mo akong manay-nay. Ikaw na babae ka. Ano itong ginagawa mo sa anak ko? Dahil sa pag-iinarte mong ito, muntik nang mawala ang promosyon ni Enzo sa Manila. Bakit kailangan mong magkasakit sa oras na kailangan ka niya? Wala ka talagang silbi." Sigaw ni Imelda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. "Nay, 10 taon ko siyang inalagaan. 10 taon ko kayong binuhay sa pagtitinda ko." Umiiyak na sagot ni Amihan. "At utang na loob mo iyon sa amin. Dahil kung hindi ka namin pinatira sa bahay namin nung bata ka pa, baka sa kalsada ka na pinulot. Ngayon, nagrereklamo ka? Magpasalamat ka at dinala ka pa rito ni Enzo. Pero huwag kang aasang babayaran ko ang bill na ito. Wala akong pera para sa isang asawang pabigat." Kumuha si Imelda ng isang makapal na envelope mula sa kanyang bag at ibinato ito sa mukha ni Amihan. "Iyan ang mga papeles ng utang na ginawa mo para sa puhunan ng karinderya mo. Sabi ni Enzo, ikaw ang pumirma niyan, kaya ikaw ang manindigan. Huwag mong idadamay ang anak ko sa mga pagkakautang mo." Pagkatapos mailabas ang lahat ng kamandag, tumalikod si Imelda at lumabas ng ward ng walang lumingon. Naiwang nakatulala si Amihan, yakap ang mga papeles na tila mga pako sa kanyang krus. Ang bawat salita ng biyenan ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang natitirang dignidad. "Amihan, anak, huwag mong pakinggan ang matandang yon," bulong ni Tita Lourdes. Ngunit ramdam ni Amihan na kahit ang matanda ay walang kapangyarihang iligtas siya sa banta ng demanda at pagkakakulong dahil sa mga utang na hindi naman niya pansariling ginamit. Dumating ang gabi at ang dilim sa paligid ay tila sumasalamin sa dilim ng kanyang hinaharap. Habang ang ibang pasyente ay mahimbing nang natutulog, si Amihan ay nakatitig lamang sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng barko sa Iloilo Port. Doon niya naramdaman ang isang kakaibang presensya. Ang amoy ng mamahaling tabako at sandalwood ay humalo sa amoy ng alkohol sa silid. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa paanan ng kanyang higaan. Hindi ito nurse at lalong hindi ito si Enzo. Ito ay isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang simpleng itim na polo shirt na hindi maitatago ang kanyang matikas na pangangatawan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay kasing lalim ng dagat sa gabi. Sino po kayo?" tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagtataka. Hindi agad sumagot ang lalaki. Inilabas niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Amihan. Isang kilos na napakagaan, ngunit punong-puno ng awtoridad. "Huwag kang umiyak sa harap ng mga taong gustong makita ang iyong pagbagsak, Amihan," wika ng lalaki. Ang boses niya ay malalim, baritono, at may dalang kapangyarihan na tila kayang patigilin ang mundo. Hindi ka nararapat sa lugar na ito at lalong hindi ka nararapat sa sakit na ibinigay nila sa iyo. "Paano niyo po alam ang pangalan ko? Bakit po kayo narito?" Umupo ang lalaki sa maliit na upuan sa tabi ng kanyang kama. "Ako si Leandro Altamira at narito ako dahil 10 taon na ang nakalilipas. Binigyan mo ako ng pagkakataong
mabuhay. Ngayon, ako naman ang magbibigay sa iyo ng pagkakataong makabangon. Inilapag ni Leandro ang isang dokumento sa ibabaw ng kumot ni Amihan. Hindi ito resibo at hindi ito listahan ng utang. Ito ay isang kontrata. Papakasalan mo ako, Amihan. 1 taon. Sa loob ng 1 taong iyon, magiging asawa ka ng isang Altamira. Babayaran ko ang lahat ng utang mo. Kukunin ko ang lahat ng sakit mo at gagawin kitang babaeng hindi kailanman muling yuyurakan ng kahit na sino. Natigilan si Amihan. Ang tibok ng kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng kanyang isipan. Bakit tangkit? Bakit niyo ito gagawin para sa isang katulad ko? Tumingin si Leandro sa malayo. Tila may inaalalang isang mapait na nakaraan. Dahil kailangan ko ng asawa para makuha ang tiwala ng aking pamilya at kailangan mo ng proteksyon para hindi ka lamunin ng mga buwaya sa labas. At higit sa lahat, dahil ayaw kong makita ang mga matang nagligtas sa akin noon na punong-puno ng pagsisisi ngayon. Ito ba ay isang bitag? Tanong ni Amihan. Ang pagdududa ay hindi maalis sa kanyang boses. Lumapit si Leandro sa kanya. Hanggang sa maramdaman ni Amihan ang init ng hininga nito sa kanyang noo. Ito ay isang pagkakataon, Amihan. Maari kang manatili rito at mabulok sa utang at kahihiyan o maari kang sumama sa akin at ipakita sa kanila kung sino ang tinapon nila. Tiningnan ni Amihan ang kontrata. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang wedding ring na nakalagay sa bedside table. Ang sing-sing na wala ng halaga. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay gumuho, isang bagong apoy ang sumiklab sa kanyang mga mata. Hindi ito ang apoy ng galit, kundi ang apoy ng pagnanais na mabuhay. Tatanggapin ko, bulong ni Amihan. Ngunit may isang kondisyon. Ano yon? Tanong ni Leandro. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag niyo akong hahayaang mahulog sa inyo. Ayaw ko nang muling masaktan. Tinitigan siya ni Leandro ng matagal bago dahan-dahang tumayo at inayos ang kanyang damit. Kasunduan. Hindi lahat ng ginto ay kumikinang. Ang iba ay sadyang nakakasilaw lamang upang itago ang mga rehas na bakal sa loob nito. Ito ang tanging naisip ni Amihan habang nakatitig sa naglalakihang gate ng mansyon ng mga Altamira. Ang itim na bakal ay may mga ukit na tila mga baging na handang pumulupot sa sinumang papasok. Sa loob ng sasakyan, ang lamig ng aircon ay hindi sapat para patigilin ang pawis na namumuo sa kanyang mga palad. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido na pinabili ni Leandro, isang telang napakalambot sa balat. Ngunit pakiramdam ni Amihan ay tila isang mabigat na baluti na hindi sa kanya. Huwag kang matakot. Basag ni Leandro sa katahimikan. Hindi siya nakatingin kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa unahan, ngunit ang kanyang boses ay tila isang angkla na pilit nagpapakalma sa lumulutang na diwa ng babae. Ang mansyong ito ay magiging kuta mo, hindi bilangguan. Dahan-dahang huminto ang sasakyan sa harap ng isang engrandeng pintuan na gawa sa narra. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata na hindi kailanman napanaginipan ni Amihan sa maliit niyang karinderya. Sinalubong sila ng mga katulong na nakapila, lahat ay nakayuko, ngunit ramdam ni Amihan ang mapanuring mga mata na tila hinahanap ang dumi sa kanyang pagkatao. Isang matandang babae na may mahigpit na pagkakapusod ng buhok ang lumapit. Siya si Manang Sabel, ang mayordomo ng mansyon. Welcome home, Sir Leandro, wika ni Manang Sabel bago ilipat ang tingin kay Amihan. Ang kanyang tingin ay malamig. Tila sinusukat kung karapat-dapat ba ang babaeng ito na tawaging Senyora. Ito na ba ang panauhin niyo? Siya ang magiging asawa ko, Sabel. Ihanda ang master bedroom
at siguraduhing lahat ng kailangan niya ay maibibigay. Maautoridad na utos ni Leandro. Isang mahinang singhap ang narinig mula sa mga katulong, ngunit mabilis din itong napawi ng katahimikan. Dinala ni Leandro si Amihan sa kanyang study room. Isang silid na amoy lumang papel, leather, at ang matapang na bango ni Leandro. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Basahin mo ang mga kondisyon, Amihan. 1 year. You will play the role of a loving wife in front of my family and business associates. In return, your debts are cleared, and I will fund your studies to become a nurse. But remember, we are strictly business. Walang pakialaman sa personal na buhay at walang mahuhulog ang loob. Paliwanag ni Leandro habang nagsasali ng tubig sa baso. Bakit kailangang magmukhang masaya tayo? Hindi ba sapat na nandito lang ako? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay bakas ang pagkalito. Lumapit si Leandro. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula kay Amihan. Dahil ang mundong papasukin mo ay puno ng mga buwaya. If they see a crack in our marriage, they will tear you apart. I need them to believe you are the most important person in my life. Tumango si Amihan, bagaman ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa dibdib. Pagkatapos ng pirmahan, pinayagan siyang maglibot sa mansyon para masanay. Habang naglalakad sa malawak na library, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa likod ng malalaking istante ng libro. Doon, nakita niya ang isang batang lalaki. Marahil ay nasa 7 taong gulang. Nakaupo ito sa sahig. Yakap ang isang laruang truck na putol na ang gulong. Ang mga mata ng bata ay malungkot. Tila may dalang bigat na hindi pangkaraniwan para sa kanyang edad. Hello! Mahinang bati ni Amihan. Dahan-dahang lumuhod para mapantayan ang bata. Anong pangalan mo? Hindi sumagot ang bata. Sa halip ay lalo nitong isiniksik ang sarili sa sulok. Ako si Amihan. Marunong akong mag-ayos niyan. Muling wika ni Amihan. Itinuro ang sirang laruan. Kinuha niya ang truck mula sa maliit na kamay ng bata. Gamit ang isang hair clip mula sa kanyang buhok, maingat niyang ibinalik ang gulong sa kinalalagyan nito. Ang kanyang mga daliri, bagaman magaspang, ay tila may mahiwagang haplos na nagpabalik sa ayos ng laruan. Ayan, pwede na siyang tumakbo ulit. Nakangiting sabi ni Amihan. Sa unang pagkakataon, tumingin ang bata sa kanya. Mateo, mahinang bulong nito. Mateo. Pakagandang pangalan, sagot ni Amihan. Bago pa man sila makapagsalita muli, dumating si Leandro sa pinto. Nandyan ka lang pala, Mateo? Wika ni Leandro. Ang boses nito ay lumambot nang makita ang bata. Tumingin siya kay Amihan. Isang hindi maipaliwanag na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata nang makitang hawak nito ang kamay ng bata. Si Mateo ang batang inaalagaan ko. He doesn't talk much to strangers. Siguro dahil pareho kaming may sugat na hindi nakikita. Mahinang sagot ni Amihan habang hinahaplos ang buhok ng bata. Nang sumapit ang gabi, naiwang mag-isa si Amihan sa loob ng master bedroom na kasing laki ng dati niyang bahay sa Iloilo. Ang kama ay napakalambot. Ang mga unan ay amoy lavender, ngunit hindi siya makatulog. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor sa gitna ng karangyaan. Biglang narinig ang tunog ng pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng marble na lamesa. Ang screen ay kumikislap. Ipinapakita ang pangalan na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso sa takot. Si Enzo. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin ang tawag. Amihan, alam kong nasaan ka. Ang galit na boses ni Enzo ay tila dumadagundong sa kabilang linya. Huwag mong isiping makakatakas ka sa akin pagkatapos mong itago ang perang dapat ay sa akin. Ninakawan mo ako, Amihan. Ibalik mo ang pera kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Wala akong ninakaw sa'yo, Enzo. Ikaw ang nagnakaw ng 10 taon ng buhay ko. Sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay pilit na nagpapakatatag. Huwag kang magmalinis. Alam kong may itinatago ka. At huwag mong isiping ililigtas ka ng kung sinong lalaking nagdala sa'yo riyan.
Babawiin ko ang lahat, amihan. Hinding-hindi ka magiging masaya. Ang tawag ay naputol. Iniwan si amihan sa gitna ng katahimikan na tila ba ay may mga multo ng nakaraan na nagmamasid sa kanya mula sa bawat sulok ng silid. Dahan-dahang lumapit si amihan sa bintana. Pinanood ang mga alon sa malayo. Ang kanyang bagong buhay ay nagsimula na, ngunit ang mga anino ng kahapon ay tila ayaw siyang bitawan. Sa dilim ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso. Isang pusong pilit na bumabangon mula sa abo, ngunit natatakot sa susunod na hagupit ng tadhana. Hindi mo kayang takpan ng mamahaling tela ang amoy ng lansa sa iyong balat, amihan. Kahit magsuot ka pa ng korona, amoy karinderya ka pa rin. Ang boses ni Celine ay tila isang lason na dahan-dahang humahalo sa malamig na simoy ng gabi sa Iloilo Port. Nakatayo si amihan sa gitna ng marangyang pagtitipon. Suot ang isang kulay abo na gown na tila hinalos mula sa ulap. Ngunit ang mga salitang yon ay nagpabalik sa kanya sa madilim at mainit na kusina ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa baso ng champagne, sapat na upang mamuti ang kanyang mga kuko sa tindi ng tensyon. Ang pantalan, na dati ay lugar kung saan siya nagbabanat ng buto sa pagtitinda, ngayon ay naging entablado ng kanyang bagong buhay. Ang mga ilaw na nakasabit sa malalaking barko ni Leandro ay kumikinang na parang mga bituin, ngunit para kay amihan, ang bawat kislap ay tila isang mapanuring mata na naghihintay sa kanyang pagkakamali. Celine, stop it! Nakakahiya! Maraming tao, mahinang saway ni Enzo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay amihan. May halong gulat, pagsisisi at higit sa lahat, matinding inggit ang rumihistro sa mukha ng dati niyang asawa nang makita siyang katabi ng pinakamamapangyarihang lalaki sa Iloilo. Why should I stop, Hon? I'm just stating the truth. Patuloy ni Celine, habang dahan-dahang lumalapit kay amihan, sapat na upang maamoy ang matapang at mamahaling pabango nito. Tell me, amihan, magkano ang ibinayad sa iyo ni Leandro Altamira para magpanggap na asawa niya? O baka naman, ginagamit mo lang ang galing mo sa pagluluto para akitin siya? Ramdam ni amihan ang panginginig ng kanyang tuhod. Ang ingay ng tawanan ng mga negosyante sa paligid ay tila naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat ng 10 taong pangungutya. Ngunit bago pa man siya tuluyang gumuho, naramdaman niya ang isang mainit at matibay na palad na dumaan sa kanyang baywang at humawak sa kanyang balikat. Ang aking asawa ay hindi kailangang magpaliwanag sa mga taong ang tanging kayamanan ay ang kanilang matalas na dila. Ang boses ni Leandro ay dumagundong, kalmado, ngunit may dalang panganib na tila isang bagyong paparating na patigil ang lahat sa paligid. Ang tingin ni Leandro kay Celine ay kasing lamig ng yelo sa kailaliman ng dagat. Miss Aragon, kung ang lansa ng nakaraan ang iyong tinutukoy, baka mas mainam na tingnan mo muna ang sarili mong mga kamay. Dahil sa pagkakaalam ko, ang amoy ng pagkabulok ay nagmumula sa mga taong nagnanakaw ng kaligayahan ng iba. Hinarap ni Leandro si Enzo na tila lumiit sa harap ng tindig ng isang Altamira. At ikaw, Mr. Vergara, siguraduhin mong ang mga dokumentong hawak mo ay kasing linis ng iyong konsensya. Dahil kapag ako ang nagsimulang mag-imbestiga, baka pati ang suot mong suit ay mawala sa'yo. Sa isang iglap, tila nabaligtad ang mundo. Ang mga taong kanina ay bumubulong tungkol kay amihan ay biglang nagbago ng direksyon ng kanilang tingin. Ang kahihiyan ay lumipat sa mukha ni na Enzo at Celine na tila mga basang sisiw sa gitna ng malakas na ulan. Dinala ni Leandro si amihan palayo sa karamihan, patungo sa dulo ng pier kung saan tanging ang gunman ang tunog ng mga alon na humahampas sa semento ang maririnig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakabingi, kundi puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi kailangan ng salita. Salamat! Mahinang bulong ni amihan, ang kanyang boses
ay nanginginig pa rin. Hindi mo kailangang magpasalamat, amihan. Bahagi ito ng ating kasunduan. Sagot ni Leandro, ngunit nanatili ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Tila nagbibigay ng lakas na hindi kailanman naramdaman ni amihan mula kay Enzo. Pero tandaan mo, ang tapang ay hindi nangangahulugang hindi ka natatakot. Ang tapang ay ang pagharap sa kanila kahit na nanginginig ang iyong buong pagkatao. Tumingin si amihan sa malawak na dagat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya ang maliit na babaeng nagtitinda ng batsoy. Siya ay si amihan tala at mayroon siyang sandigan. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang poste, nakatayo si Celine. Ang kanyang muka ay puno ng puot habang mahigpit na hawak ang isang itim na envelope. Isang misteryosong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapanood ang dalawa. Akala mo ba panalo ka na, amihan? Bulong ni Celine sa hangin. Hindi mo alam ang lihim na baon ni Leandro. At kapag nalaman mo ang totoo, ikaw mismo ang tatakbo palayo sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Celine ang envelope. Inilabas ang isang lumang litrato. Isang litratong magpapayanig sa pundasyon ng bagong mundong binuo ni amihan. Hindi mo alam kung gaano kapait ang dugong ibinigay mo para lang mabuhay ang isang taong itatapon ka rin pala sa huli. Ang mga salitang iyon ay tila isang sumpa na bumulong sa isipan ni amihan habang nakatitig siya sa duguang palad ni Leandro. Isang aksidente sa study room, isang basong kristal na nadulas sa kamay ng lalaki at nabasag sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagkabasag ay tila isang babala na bumasag sa katahimikan ng gabi. Huwag kang malikot, Leandro. Masasaktan ka lalo. Mabilis na wika ni amihan. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng takot, ngayon ay naging matatag at puno ng awtoridad. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan niya ang kanyang posisyon bilang isang pekeng asawa. Ang lumabas ay ang pagiging isang nursing student na matagal niyang isinantabi para sa pangarap ng iba. Dinala niya si Leandro sa silya at mabilis na kinuha ang first aid kit. Ang bawat kilos ni amihan ay tila isang sayaw ng pag-iingat. Ang kanyang mga kamay, bagaman magaspang mula sa 10 taon ng pagtatrabaho sa karinderya, ay naging napakagaan habang nililinis ang sugat ni Leandro gamit ang cotton ball na basa ng alcohol. Pinapanood ni Leandro ang bawat galaw ni amihan. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mukha ng babae, sa seryosong pagkakakunot ng noo nito, sa mahabang pilikmata na tila sumasayaw sa bawat pagkurap. Sa puntong ito, ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para marinig ang bawat paghinga ng isa't isa. Bakit mo ito ginagawa, amihan? Pwede mo namang tawagin ang mga katulong. Mahinang tanong ni Leandro. Ang boses nito ay naging malalim at puno ng pagtataka. Nursing student ako, Leandro. Bahagi ito ng pagkatao ko ang manggamot. Kahit pa ang sugat na ito ay maliit lang kumpara sa mga sugat na nakatago sa loob mo. Sagot ni amihan nang hindi tumitingin sa kanya. Maingat niyang ibinalot ang benda sa kamay ni Leandro. Ang bawat paikot ng puting tela ay tila pagtatali rin ng kanilang mga tadhana sa isang paraang hindi nila maipaliwanag. Ramdam ni amihan ang bahagyang panginginig ng mga kalamnan ni Leandro sa bawat dampi ng kanyang balat. Isang reaksyong hindi nagmumula sa sakit kundi sa isang uri ng kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Alam mo, amihan, 10 taon na ang nakalilipas. Akala ko ay katapusan ko na. Panimula ni Leandro. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa bintana kung saan aninag ang malawak na dagat. Naaksidente ang sinasakyan kong ferry sa gitna ng unos. Maraming nawala. At isa ako sa mga muntik nang hindi na muling makakita ng liwanag. Nawalan ako ng maraming dugo. Napatigil ang kamay ni amihan sa paggapos ng benda. Isang malabo, ngunit masakit na alaala ang gumuhit sa kanyang isipan. Isang gabi ng bagyo, ang amoy ng kalawang at alat, at ang mahabang pila
sa isang duguang tent sa pampang ng Iloilo. May isang babaeng nagbigay ng kanyang dugo para sa akin. Patuloy ni Leandro. Ang boses ay puno ng pait at pasasalamat. Hindi ko nakita ang kanyang mukha dahil sa dilim at gulo ng mga sandaling iyon. Ang tanging natatandaan ko lang ay ang init ng kanyang palad at ang isang munting tala na nakaborda sa kanyang panyo. Simula noon, hinanap ko ang anghel na yon. Gusto kong magpasalamat. Gusto kong ipakita sa kanya na ang buhay na ibinigay niya ay hindi nasayang. Ang tibok ng puso ni Amihan ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang tala o bituin ang simbolo ng kanyang pamilya, isang disenyong itinuro sa kanya ng kanyang namayapang ina. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang katahimikan ng silid ay binasag ng malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Celine na tila isang marahas na hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi na niya hinintay ang pahintulot ni Leandro. Inihagis niya ang isang tumpok ng mga larawan sa ibabaw ng mesa. Mga larawan ni Amihan habang nasa loob ng ospital, mukhang miserable at sugatan. "Leandro, hanggang kailan mo ba lulukohin ang sarili mo?" Sigaw ni Celine. Ang boses ay puno ng mapait na panunuya. "Tingnan mo ang babaeng ito. Isang basura na itinapon ni Enzo Vergara dahil sa kawalan ng silbi. At ngayon, ipinapasok mo siya sa nursing school? Ginagawa mo siyang isang kagalang-galang na babae gamit ang pera ng mga Altamira? Nakakatawa." Hinarap ni Celine si Amihan. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Sapat na upang maramdaman ni Amihan ang init ng galit nito. "Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat, Amihan? Isang pirasong basahan ka pa rin sa paningin namin. At ikaw, Leandro, mag-ingat ka. Baka ang anghel na hinahanap mo ay isang demonyong nagtatago sa likod ng maamong mukha." Tumayo si Leandro. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. "Lumabas ka, Celine, bago ko makalimutang ikaw ay isang babae." Nang makaalis si Celine na may padabog na mga hakbang, ang silid ay binalot muli ng isang mabigat na katahimikan. Hindi makatingin si Amihan kay Leandro. Nakayuko siya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. "Leandro, totoo ba ang sinabi niya? Na ginagawa mo lang ang lahat ng ito dahil sa awa?" Mahinang tanong ni Amihan. Hindi sumagot si Leandro. Sa halip, lumakad siya patungo sa kanyang safe at kinuha ang isang itim na folder. Inabot niya ito kay Amihan. "Basahin mo yan." Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang binubuksan ang folder. Doon, nakita niya ang isang listahan ng lahat ng utang ni Enzo Vergara. Ang mga utang na ginamit upang sirain ang kanyang buhay. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang petsa ng pagbabayad sa mga ito. Lahat ng utang ay binayaran na pala ni Leandro. 1 buwan bago pa man sila magkakilala sa ospital. 1 buwan bago pa man mangyari ang aksidenteng pagkikita nila. "Bakit?" bulong ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pagkalito. "Bakit mo binayaran ang mga ito bago mo pa ako makausap? Sino ka ba talaga, Leandro?" Tinitigan siya ni Leandro ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga lihim na tila ayaw pa niyang ibunyag. "Dahil ang pagliligtas sa iyo, Amihan, ay hindi bahagi ng isang kontrata. Ito ay isang panunumpa na ginawa ko 10 taon na ang nakalilipas." Sa labas ng silid, sa dilim ng hallway, nakatayo si Mateo. Hawak niya ang kanyang sirang laruan. Ang kanyang maliliit na mata ay nakatingin sa nakabukas na pinto. May hawak siyang isang lumang panyo. Isang panyong may nakabordang maliit na tala. Ang parehong panyong nakuha niya sa gamit ni Leandro na balak sana niyang ibalik kay Amihan. Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng mga pader ng mansyon, may isang aninong nakikinig. Si Manang Sabel, ang mayordoma, ay may hawak na telepono. Nalaman na niya ang tungkol sa mga utang. Bulong nito sa kabilang linya. "Kailangan na nating kumilos bago pa matuklasan ng babaeng yan ang buong katotohanan
tungkol sa aksidente sa ferry. Ang hangin sa labas ng mansyon ay tila bumubulong ng isang paparating na unos. Ang bawat lihim ay unti-unti nang nagkakaroon ng bitak at sa bawat pagtibok ng puso ni Amihan, nararamdaman niyang ang mundo niyang binuo sa itaas ng kasinungalingan ay malapit ng gumuho. Ang kapal ng mukha mong magsuot ng puting uniforme, gayong ang dumi-dumi ng iyong pagkatao. Ang puti ng suot mo, pero kasing itim ng uling ang iyong budhi. Ang boses ni Nanay Imelda ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng hallway ng unibersidad. Sa gitna ng maraming estudyante, tumigil ang mundo ni Amihan. Ang mga librong yakap-yakap niya, mga librong simbolo ng kanyang muling pagkabuhay, ay tila naging napakabigat sa kanyang mga bisig. Dahan-dahang lumingon si Amihan doon. Sa tapat ng pintuan ng nursing building, nakatayo ang kanyang dating biyenan. Nakasuot ito ng kupas na duster, ang muka ay lukot sa galit, at ang mga mata ay nanlilisik sa puot. Sa tabi nito ay ilang sisero na nagsimula ng magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Amihan. "Nay, bakit po kayo narito?" Mahinang tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Kakalabas lang ni Amihan mula sa kanyang unang major exam. Buong gabi siyang nag-aral, pilit iniintindi ang bawat terminolohiya ng medisina habang iniinda ang hapdi ng kanyang mga alaala. Ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata dahil sa mataas na marka ay biglang napawi, pinalitan ng isang pamilyar na takot. "Huwag mo akong matawag-tawag na nanay. Wala akong anak na malandi at manggagamit," muling sigaw ni Imelda. Lumapit ito sa kanya at biglang hinablot ang kanyang bag. Sa lakas ng hatak, nagkalat ang mga gamit ni Amihan sa sahig. Ang kanyang stethoscope, ang kanyang mga panulat, at ang isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang kanyang mga pangarap. "Tingnan niyo ang babaeng ito," turo ni Imelda sa mga estudyante sa paligid. "Ito ang asawa ng anak ko na matapos pakinabangan ng lahat, ay sumama sa isang mayamang lalaki para lang makapag-aral. Iniwan ang asawa niyang naghihirap sa Manila para lang magpakasasa sa pera ng iba. Gold digger ka, Amihan. Isang malaking kahihiyan sa aming pamilya." Naramdaman ni Amihan ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang sampal na hindi tumitigil. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na siya ang tinapon. Siya ang iniwan sa ospital na nag-aagaw buhay at siya ang binigyan ng mga utang na hindi naman sa kanya. Ngunit ang kanyang dila ay tila na paralisa. Ang tanging nagawa niya ay lumuhod sa semento para pulutin ang kanyang mga gamit. Isang kamay ang biglang sumalubong sa kanyang paningin. Akala niya ay sasaktan siya ni Imelda, ngunit sa halip, nakita niya ang isang tumpok ng barya na ibinato sa kanya. Ang tunog ng mga barya na tumatama sa semento at tumatalbog sa kanyang mga binti ay tila isang mapait na musika ng pangungutya. "Heto, pambili mo ng dangal mo, dahil kahit balutin mo pa ang sarili mo ng mamahaling gamit ni Altamira, amoy basura ka pa rin." Pagtatapos ni Imelda bago dinuraan ang sahig sa tapat ni Amihan at mabilis na lumabas ng building, naiwang nakaluhod si Amihan sa gitna ng hallway. Ang katahimikan ay tila mas masakit kaysa sa sigaw ni Imelda. Ramdam niya ang mga smartphone na nakatutok sa kanya. Ang bawat kislap ng kamera ay tila isang lason na kumakalat sa internet. Ang kanyang stethoscope na nakahiga sa sahig ay tila isang saksi sa kanyang pagkawasak. Dahan-dahan niyang pinulot ang stethoscope. Ang malamig na bakal nito ay dumikit sa kanyang palad. Sa gitna ng kanyang pagka-vulnerable, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. "Tumayo ka, Amihan. Huwag mong hayaang makita nila ang iyong pagluha." Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Hindi ito si Leandro. Ito si Maya,
Ang kanyang kaklase, na dati ay isang nurse sa probinsya at naging matalik niyang kaibigan. Tinulungan siya ni Maya na tumayo at maingat na inayos ang kanyang uniforme. "Huwag mo silang pansinin. Alam namin ang totoo," bulong ni Maya, ngunit alam ni Amihan na ang pinsala ay nagawa na. Pagbalik ni Amihan sa mansyon ng mga Altamira, ng hapon na yon, tila ang bawat pader ay bumubulong ng kanyang kahihiyan. Hindi niya alam kung paano haharapin si Leandro. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Leandro na nakatayo sa harap ng malaking telebisyon. Sa screen, paulit-ulit na ipinapalabas ang video ng komprontasyon sa paaralan. Ang video ay sadyang pinutol. Hindi ipinakita ang panghahamak ni Imelda, kundi ang bahagi lamang kung saan mukhang nananatiling tahimik si Amihan habang sinasabihan ng masasamang salita na tila ba ay inaamin niya ang lahat ng akusasyon. Ang caption sa social media ay nag-aapoy, "The secret mistress of the Port King exposed." Hinarap siya ni Leandro. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pag-aalala. "Bakit hindi mo ako tinawagan, Amihan?" "Dahil ito ang buhay ko, Leandro. Ang nakaraan ko," sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay tuluyan ng bumasag sa iyak. "Kahit anong gawin ko, Leandro, kahit gaano ako mag-aral at magsumikap, hinding-hindi ko mabubura ang mantsa ng kahapon. Para sa kanila, ako pa rin ang babaeng galing sa putikan na pilit umaakyat sa trono na hindi naman sa akin." Patuloy ni Amihan habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Lumapit si Leandro. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng bigat. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, kinuha niya ang stethoscope mula sa nanginginig na kamay ni Amihan at maingat itong inilapag sa mesa. Pagkatapos, hinawakan niya ang magkabilang balikat ng babae. Pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. "Tingin sa akin, Amihan," utos ni Leandro. Ang kanyang boses ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. "Ang putik na sinasabi mo ay hindi dumi sa iyong pagkatao. Iyan ang patunay na ikaw ay lumaban. Ang mga taong humuhusga sa iyo ay ang mga taong hindi kailanman nakaranas na madapa at muling bumangon. Huwag mong hingin ang kanilang permiso para maging masaya." Sa mga sandaling iyon, dumaan si Mateo sa pinto, bitbit ang kanyang paboritong libro. Tumigil ang bata nang makitang umiiyak si Amihan. Dahan-dahan itong lumapit at hinawakan ang laylayan ng uniforme ni Amihan. Inabot ni Mateo ang kanyang maliit na panyo, ang panyong may nakaburdang tala, at pilit itong ipinapahid sa pisngi ng babae. "Huwag po iyak, Tita Amihan. Maganda po ang puti mong damit," bulong ng bata. Napakapit si Amihan sa maliit na kamay ni Mateo. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng dalisay na pagmamahal na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya narito. Sa kabila ng lahat ng pangungutya sa labas, sa loob ng mga pader na ito, may isang batang nangangailangan sa kanya at isang lalaking handang maging kalasag niya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nananabura nang pumasok si Manang Sabel, bitbit ang isang kulay kape na envelope. "Sir Leandro, may nagpadala po nito para kay Ma'am Amihan. Galing daw po sa opisina ng dekano sa universidad." Mabilis na kinuha ni Leandro ang envelope at binuksan ito. Habang binabasa niya ang laman, ang kanyang mukha ay unting nagbago. Ang kanyang panga ay naginggit-ngit at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. "Anong problema, Leandro?" kaba na tanong ni Amihan. "Isang formal na reklamo," sagot ni Leandro. Ang boses ay puno ng pait. "Sinasabi rito na ang iyong scholarship ay kailangang bawiin dahil sa moral turpitude. May nagpadala ng mga pekeng dokumento sa universidad na nagsasabing nagnakaw ka ng malaking halaga sa kumpanya ni Enzo bago ka umalis. Ginamit nila ang video kanina bilang patunay na ikaw ay isang iskandalosong tao." Napaupo si Amihan sa silya. Ang kanyang mundo ay muling gumuho. Alam niyang si Enzo ang nasa likod nito
Hindi lang siya gustong saktan ni Enzo. Gusto nitong nakawin ang tanging pag-asa niyang makabangon, ang kanyang pag-aaral. Hindi ko yan hahayaang mangyari, mariing sabi ni Leandro. Amihan, maghanda ka. Pupunta tayo sa universidad bukas. Haharapin natin sila. Pero Leandro, ang video, ang mga tao, hayaan mo silang manood. Sagot ni Leandro habang hinahawakan ang kamay ni Amihan ng mahigpit. Dahil bukas, ipapakita natin sa kanila kung sino ang tunay na kriminal sa kwentong ito. Nang gabing iyon, habang nakatitig si Amihan sa kisame, nakarinig siya ng mahinang pag-vibrate ng telepono sa ilalim ng kanyang unan. Isang hindi kilalang numero ang nag-text. Akala mo ba ay ligtas ka na sa piling ni Altamira? Tingnan mo ang mga balita. Bukas ng umaga, Amihan. Sisiguraduhin kong pati ang lalaking nagtatanggol sa'yo ay mahihila ko pababa sa putikan kasama mo. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Nanginig ang buong katawan ni Amihan. Hindi lang siya ang nanganganib ngayon. Pati ang reputasyon ni Leandro ay nakataya na rin dahil sa pagtulong sa kanya. Sa dilim ng silid, isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Ang takot na baka ang tanging taong nagbigay sa kanya ng halaga ay mawala rin dahil sa kanyang madilim na nakaraan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang marangyang kondo, nakatayo si Celine habang may hawak na baso ng wine. Sa kanyang harapan, nakaupo si Enzo na mukhang balisa. Sigurado ka ba rito, Celine? Tanong ni Enzo. Paano kung malaman ni Altamira na tayo ang nag-edit ng video at nag-imbento ng mga dokumento? Huwag kang matakot, Enzo. Nakangiting sagot ni Celine. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng kasamaan. Sa mundong ito, ang katotohanan ay hindi ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao. At bukas, ang buong Iloilo ay maniniwala na si Amihan Tala ay isang magnanakaw at si Leandro Altamira ay kanyang kasabwat. Dahan-dahang itinaas ni Celine ang kanyang baso, tila nagdiriwang na sa isang tagumpay na hindi pa dumarating. Ang tadhana ni Amihan ay muling nakabitin sa isang manipis na sinulid at sa pagkakataong ito, ang gunting ay nasa kamay ng mga taong walang puso. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang koronang ginto na ipinutong sa isang nabubulok na ulo. Kumikinang ito sa malayo, ngunit nagsasabog ng masangsang na amoy kapag nilapitan. Ito ang tanging naisip ni Amihan habang pinapanood ang nagaganap na gulo sa loob ng isang mamahaling restaurant sa Iloilo. Nakatayo siya sa likod ng isang malaking haligi, hindi sinasadyang maging saksi sa isang tagpong tila hinugot mula sa isang masamang panaginip. Sa gitna ng silid, nakaupo si Enzo na tila pasan ang buong mundo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa paligid, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng alak. Sa tapat niya, si Celine ay prenteng nakaupo, suot ang isang hapit na pulang bestido, ngunit may hawak na isang puting papel na tila isang sertipiko ng tagumpay. Buntis ako, Enzo, at ikaw ang ama, mariing sabi ni Celine. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba, tanging isang mapanuyang indayog na tila naninigurado ng kanyang huling baraha. Nabitawan ni Enzo ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ang huling hudyat ng kanyang ganap na pagbagsak. Hindi maaari. Celine, alam mong wala na tayong pera. Ang kumpanya ay iniimbestigahan na at si Altamira ay hindi tumitigil sa pag-ipit sa akin. Paano tayo bubuhay ng bata? Iyan ang problema mo, hindi akin. Tumawa si Celine, isang tawang kasing talim ng kutsilyo. Kung ayaw mong mapahiya sa pamilya mo at sa publiko, kailangan mo akong pakasalan. Ngayon din, kailangan kong maging isang bergara bago lumaki ang tiyan ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong pati ang huling sentimo mo ay mawawala sa'yo. Napaatras si Amihan, ang kanyang puso ay tila pinipiga.
Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa awa para sa sanggol na gagamitin lamang bilang sandata sa isang maruming laro. Ngunit bilang isang nursing student, may napansin si Amihan sa kilos ni Celine, ang paraan ng paghawak nito sa tiyan, ang kawalan ng anumang senyalis ng paglilihi, at ang petsang nakasulat sa papel na bahagyang nasilayan niya. Tila may hindi nagtutugma. Umalis si Amihan sa lugar na yon nang mabigat ang loob. Nagpasundo siya sa driver ni Leandro, ngunit hindi nagpahatid sa mansyon. Nagpababa siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita, ang kinalalagyan ng dati niyang karinderya. Pagbaba niya sa sasakyan, ang bawat hakbang niya sa pamilyar na kalsada ay tila paglalakad sa isang libingan ng mga alaala. Ang pwestong dati ay puno ng usok ng batsoy, tawanan ng mga kargador, at pangarap ng isang batang babae. Ngayon ay isa na lamang gibang istruktura. Ang mga yero ay kinakalawang na. Ang mga kahoy ay tila mga kalansay na nakaturo sa langit. Lumapit si Amihan sa isang sulok kung saan dati nakalagay ang kanyang maliit na kalan. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinawakan ng lupa. Ang alikabok sa kanyang mga daliri ay tila nagdadala ng amoy ng bawang at luya, ang amoy ng kanyang pagsisikap. Dito ako nagsimula, bulong niya sa hangin. Dito ko ibinigay ang lahat para sa isang taong hindi man lang ako nagawang tingnan bilang tao. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding pagtanggap na pagtanto ni Amihan na ang pagkagiba ng kanyang karinderya ay hindi katapusan, kundi isang paglilinis ng espasyo para sa isang bagong itatayo. Ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa isang gusali o sa isang lalaking nanggamit sa kanya. Habang pauwi sa mansyon, dumaan ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na klinika sa kanto. Nakita niya ang sasakyan ni Celine na nakaparada doon. Pinatigil ni Amihan ang driver at nagkunwaring may bibilhin sa kalapit na butika. Doon, nakita niya si Celine na lumabas mula sa likod ng klinika, hindi kasama si Enzo, kundi ang isang lalaking may masamang hitsura. Ang lalaking madalas niyang makitang umaaligid sa pier noon. Siguraduhin mong hindi malalaman ni Vergara na peke ang record na yon. Narinig niyang bulong ni Celine sa lalaki. Kapag nakuha ko na ang pirma niya sa kasal, babayaran kita ng malaki. Nanlamig ang buong pagkatao ni Amihan. Ang buntis na huwad ay isang patibong hindi lang para kay Enzo, kundi para tuluyan na siyang ibaon sa kahihiyan. Nang makarating siya sa mansyon ng mga Altamira, sinalubong siya ng isang malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang natuklasan. Pumasok siya sa loob, basang-basa, at nakita si Leandro na naghihintay sa sala. Amihan, saan ka galing? Basang-basa ka. Nag-aalalang tanong ni Leandro habang mabilis na kumuha ng tuwalya para ibalot sa kanya. Leandro, ang katotohanan ay tila isang malupit na biro. Sagot ni Amihan, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at emosyon. Ikinuwento niya ang lahat ng nakita at narinig niya. Ang pagtatangka ni Celine na lokohin si Enzo gamit ang isang hindi totoong pagbubuntis. Hindi sumagot si Leandro, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding determinasyon. Hayaan mo silang maglaro, Amihan. Ang mga taong nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin ay laging dinudurog ng unang hampas ng alon. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos. Sa gitna ng malakas na ulan, narinig nila ang isang marahas na katok sa malaking pintuan ng mansyon. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang pakiusap ng isang taong nawawalan na ng pag-asa. Binuksan ng gwardiya ang pinto at doon, sa gitna ng nagngangalit na bagyo, nakatayo si Enzo. Ang kanyang damit ay basa at punit-punit. Ang kanyang mukha ay puno ng mga gasgas at ang kanyang mga mata ay namumula sa iyak. Walang Celine sa tabi niya, walang kayabangan. Tanging isang lalaking durog na durog ang natira. Amihan,
Tulungan mo ako! Sigaw ni Enzo bago siya tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ng hagdanan. Nagkamali ako. Niloko nila ako. Kinuha nila ang lahat sa akin. Napatigil si Amihan sa tuktok ng hagdan. Ang tubig na pumapatak mula sa kanyang buhok ay humahalo sa mga luhang hindi niya mapigilang lumabas. Nakita niya ang lalaking dati niyang sinasamba. Ngayon ay isang basang sisiw na nagmamakaawa sa babaeng itinapon niya sa kalsada. Lalapit sana si Amihan, ngunit naramdaman niya ang kamay ni Leandro sa kanyang braso. Isang mahinang iling ang ibinigay ni Leandro. Hindi bilang pagbabawal, kundi bilang isang paalala na ang pagpapakita ng awa sa maling tao ay isa ring uri ng pagkakamali. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ay tila mga luhang nagmumula sa langit. Sumasabay sa hagulgol ng isang lalaking ngayon ay wala ng ibang masandigan kundi ang lupang kanyang niluhuran. Nanatiling nakatayo si Amihan sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na hawakan na gawa sa narra. Pinanood niya ang bawat galaw ni Enzo. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya bilang kanyang mundo. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ngayon ay mukhang isang gusot na basahan sa gitna ng marangyang sala ng mga Altamira. Amihan, patawarin mo ako. Nabulag ako ng kinang ng posisyon at ng mga matatamis na salita ni Celine. Ang boses ni Enzo ay basag, humahalo sa tunog ng malakas na ulan sa labas. Ninanakawan niya ako, Amihan. Ang lahat ng perang naipon natin, ang lahat ng kinita ko, dahan-dahan niyang inubos. At ngayon ay pilit niya akong ikinukulong sa isang kasal na hindi ko gusto. Dahan-dahang humakbang pababa si Amihan. Ang bawat tapak ng kanyang mga paa sa marmol na sahig ay tila isang mabigat na hatol. Huminto siya ilang dipa, ang layo mula kay Enzo. Ramdam niya ang init ng presensya ni Leandro sa kanyang likuran, tila isang aninong handang sumalo sa kanya sakaling muli siyang mabuwal. Mahal? Mahinang ulit ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngayon mo lang naalala ang salitang yan, Enzo. Naalala mo ba nung nakahiga ako sa malamig na stretcher ng emergency room? Noong nagmamakaawa ako sa iyo na huwag mo akong iwan dahil natatakot akong mamatay? Napaangat ng tingin si Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na baka lumambot ang puso ng dating asawa. Amihan, natakot lang ako noon. Ang mga bill, ang responsibilidad. Natakot ka? Putol ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi ka natakot, Enzo. Nadidiri ka. Nadidiri ka sa amoy ng karinderya na nakadikit sa balat ko. Nadidiri ka sa mga kamay kong magaspang dahil sa pagtatrabaho para lang makatapos ka. At ngayong wala ka ng matakbuhan, ngayong nalaman mong peke, ang mundong binuo mo kasama si Celine, dito ka babalik sa akin? Ito ang golden moment ni Amihan. Isang sandali kung saan tiningnan niya ang kanyang mga daliri. Wala na ang bakas ng luyang dilaw, wala na ang mantsa ng uling, ngunit mas mahalaga, wala na ang panginginig na dati ay nararamdaman niya tuwing magagalit si Enzo. Ang balat niya ay malinis, amoy lavender at gatas, ngunit ang loob niya ay kasing tibay na ng bakal. Umalis ka na, Enzo! Mahinang utos ni Amihan. Ang Amihan na kilala mo ay namatay na sa gabing iniwan mo siya sa ospital. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na muling magiging tagapagsalba ng iyong mga pagkakamali. Amihan, huwag. Pakiusap. Si Celine, binalaan niya ako. Kapag hindi ko siya pinakasalan, ilalabas niya ang mga dokumentong magpapatunay na ako ang nagnakaw sa kumpanya. Mabubulok ako sa kulungan. Sigaw ni Enzo. Pilit inaabot ang laylayan ng damit ni Amihan. Bago pa man dumapo ang dumi ng mga kamay ni Enzo sa puting damit ni Amihan, isang matikas na sapatos ang humarang. Humakbang si Leandro sa harap ni Amihan. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Narinig mo ang aking asawa, Mr. Vergara.
Ang boses ni Leandro ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa nakabukas na pinto. Ang mansyong ito ay para sa mga taong may dangal. At ikaw, wala kang kahit isang bahid nito. Guard, ilabas ang basurang ito. Mabilis na lumapit ang mga gwardiya at hinawakan si Enzo sa magkabilang braso. Habang kinakaladkad siya palabas patungo sa nagngangalit na ulan, hindi tumitigil si Enzo sa pagsigaw ng pangalan ni Amihan. Ang kanyang mga sigaw ay uant-unting nilamon ng dagundong ng kulog, hanggang sa tanging ang tunog na lamang ng bumubuhos na tubig ang natira. Naiwang nakatayo si Amihan sa gitna ng sala, nanginginig ang buong katawan. Agad siyang naramdaman ni Leandro. Inilagay nito ang kanyang mga kamay sa balikat ni Amihan at dahan-dahang iniharap sa kanya. Tapos na, Amihan. Wala na siya. Bulong ni Leandro. Bakit hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako para sa kanya, Leandro? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na batang nawawala. Dahil tao ka, Amihan, at ang pagpapakita ng emosyon ay hindi kahinaan. Ito ang patunay na mas mabuti kang tao kaysa sa kanila. Sagot ni Leandro bago maingat na niyakap ang babae. Sa loob ng bisig ni Leandro, naramdaman ni Amihan ang isang uri ng kaligtasan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 10 taon. Ngunit sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Mateo. Hawak niya ang kanyang sirang laruan. Ang kanyang mga mata ay dilat sa takot dahil sa nakitang gulo. At sa likod niya, si Manang Sabel ay may hawak na telepono, mabilis na nagdial ng isang numero. Nandito si Vergara, bulong ni Manang Sabel sa kabilang linya. Gulo na ito. Kailangan nyo ng kumilos. Ang mga papeles ng utang. Ilabas nyo na ang kopya na may pirma ni Amihan na ginaya natin. Ngayon na ang oras para tuluyan silang paghiwalayin. Habang magkayakap sina Leandro at Amihan, isang hindi nakikitang panganib ang muling namumuo sa loob ng mansyon. Isang lihim na hindi lamang sisira sa kanilang kasunduan, kundi sa mismong tiwala na kamakailan lamang ay nagsimulang tumubo sa kanilang mga puso. Isang malaking kasinungalingan ang iyong buong pagkatao, Celine, at ngayong gabi, sisiguraduhin kong ang lahat ng itinatago mo ay maglalaho na parang usok sa harap ng maraming tao. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa isang sigaw, kundi sa isang mahinahon, ngunit kasing talim ng labahan na bulong ni Amihan. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng powder room sa Marangyang Iloilo Convention Center. Suot niya ang isang gown na kulay hating gabi. Isang tela na kumikinang sa bawat galaw niya. Tila ba ang lahat ng bituin sa langit ay bumaba para balutin ang kanyang katawan. Ang dati niyang magaspang na kamay ay maingat na nakahawak sa isang puting envelope. Ang laman nito ay ang katotohanang wawakasan ang laro ng kanyang mga kaaway. Sa labas, ang tunog ng malambot na tugtog ng biolin ay humahalo sa ingay ng tawanan ng mga alta sosyedad. Ito ang charity gala ng mga Altamira. Ang gabing dapat ay magiging huling pagtatanghal ng tagumpay ni Celine. Akala mo ba ay takot pa rin ako sa'yo? Muling wika ni Amihan sa sarili habang tinititigan ang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko sa takot, ngayon ay nag-aapoy sa determinasyon. Lumabas si Amihan at naglakad patungo sa main hall. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Doon, sa gitna ng bulwagan, nakita niya si Celine na nakasuot ng hapit na bestidong pula. Pilit na ipinapakita ang kanyang tiyan habang nakasandal kay Enzo na mukhang balisa at tila isang lantang gulay. Amihan! Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Celine ay puno ng puot nang makita ang dating kaaway. Ito ay para sa mga taong may mataas na antas sa lipunan, hindi para sa mga katulong na nagpanggap na senyora. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang medical record mula sa envelope. Celine, ang batang sinasabi mong dinadala mo. Ang batang ginamit mo para itali si Enzo at sirain ang buhay ko. Nasaan na siya? Ano bang sinasabi mo?
Sigaw ni Celine, ngunit ramdam ni Amihan ang panginginig ng boses nito. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula nang huminto sa kanilang pag-uusap. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bulwagan. Narito ang resulta ng iyong huling check-up sa klinika ni Dr. Morales. Malakas na pahayag ni Amihan, sapat na upang marinig ng lahat. Sinasabi rito na hindi ka kailanman nagbuntis. Ang lahat ng ito ay isang huwad na dokumento na ginawa mo para pagtakpan ang iyong mga utang at makuha ang pera ng kumpanya ni Enzo. Ang singhap ng mga tao ay tila tunog ng malakas na hangin bago ang bagyo. Namutla si Celine, ang kanyang mga mata ay nanlisik sa takot. Hinarap ni Enzo si Celine, ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na galit at sakit. Totoo ba ito, Celine? Niloko mo ako? Tanong ni Enzo. Ang kanyang boses ay nangangatal. Bago pa makasagot si Celine, isang matikas na figura ang humabi sa karamihan. Si Leandro Altamira, suot ang kanyang itim na tuxedo, ay tumayo sa tabi ni Amihan. Ngunit may hawak siyang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Isang lumang panyo. Ang panyong may nakabordang maliit na tala. 10 taon ko itong itinago. Panimula ni Leandro. Ang kanyang boses ay dumagundong sa loob ng bulwagan. Puno ng emosyon. Ang panyong ito, ang tanging iniwan ng babaeng nagligtas sa akin sa gitna ng malupit na aksidente sa dagat. 10 taon akong nanalangin na muli siyang makita. Lumapit si Leandro kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na bihirang makita sa isang lalaking kasing tigas niya. Kanina, habang tinitingnan ko ang iyong mga gamit sa mansyon, nakita ko ang kaparehong burda sa iyong lumang notebook, Amihan. Ang talang ito ang simbolo ng iyong ina. Napatigil ang mundo ni Amihan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib. Leandro, ikaw ang anghel na yon, Amihan. Bulong ni Leandro. Sapat na para marinig lamang ng babae. Ikaw ang nagbigay ng iyong dugo, ang nagbigay ng iyong lakas, habang ako ay nag-aagaw buhay. At ang lalaking ito, turo ni Leandro kay Enzo, ang lalaking ito ang itinuring mong mundo, habang ang tunay mong halaga ay nakatago sa iyong kabutihan na hindi nila kailanman naintindihan. Hinarap ni Leandro ang lahat ng panauhin. Ngayong gabi, ang maskara ay hindi lamang nalaglag para kay Celine at Enzo. Ito ay nalaglag para ipakita ang tunay na reyna ng aking buhay. Si Amihan Tala ay hindi na isang biktima. Siya ang babaeng nagligtas sa akin at siya ang babaeng aking mamahalin habang buhay. Ang tunog ng palakpakan ay umaling-aungaw sa bulwagan. Tila isang bagyong naglalayong burahin ang lahat ng sakit ng nakaraan. Si Celine ay tuluyang napaupo sa sahig. Ang kanyang pulang bestido ay tila naging simbolo na lamang ng kanyang pagkatalo. Si Enzo naman ay nakatayo lamang, mag-isa habang pinapanood ang babaeng itinapon niya na ngayon ay nasa piling ng isang lalaking karapat-dapat sa kanya. Ang bawat pintig ng puso ni Amihan ay tila isang tambol na sumasabay sa malakas na palakpakan ng mga tao. Ngunit ang lahat ng ingay sa paligid ay ont-unting naglaho hanggang sa ang tanging marinig na lamang niya ay ang malalim at tapat na paghinga ni Leandro sa kanyang tabi. Ang init ng palad ng iyang lalaki na nakahawak sa kanyang kamay ay tila isang sumpa ng katapatan, isang init na tumagos sa kanyang balat, dumaloy sa kanyang mga ugat at nagbigay ng kapayapaan sa kanyang sugatang kaluluwa. Leandro. Ang bulong ni Amihan ay tila isang dasal na sa wakas ay natupad. Ikaw ang lalaking yon, ang lalaking halos maubusan ng buhay sa gitna ng dagat. Tumango si Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga kristal na chandelier. At ikaw ang babaeng hindi bumitaw sa akin, Amihan. 10 taon akong naglakad sa dilim. Bit-bit ang pasasalamat na hindi ko alam kung kanino ibibigay. Ngayong gabi, nahanap na ng aking pasasalamat ang kanyang tahanan.
Sa isang iglap, tila naging maliit na dumi na lamang sina Enzo at Celine sa paningin ni amihan. Ang sakit ng 10 taong pagpapakaalipin, ang hapdi ng pag-iwan sa kanya sa ospital, at ang pait ng pangungutya ay tila mga alikabok na tinangay ng malakas na hangin. Tumingin si amihan kay Enzo. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya bilang kanyang langit. Ngayon, nakikita na lamang niya ang isang anino ng isang taong nabulag ng sariling kasakiman. Salamat, Enzo. Mahinang sabi ni amihan, sapat na upang marinig ng dati niyang asawa. Dahil sa pagtatapon mo sa akin, nahanap ko ang lalaking tunay na makakakita sa aking halaga. Dahil sa pag-iwan mo sa akin sa dilim, natutunan kong maging sarili kong liwanag. Napayuko si Enzo. Ang kanyang mga balikat ay nanginig sa tindi ng pagsisisi na tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Habang si Celine naman ay kinaladkad na palabas ng mga security guard, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay iinti-unting naglaho sa labas ng bulwagan. Iniwan ang isang bakas ng kahihiyan na hinding-hindi na mabubura. Dahan-dahang inakay ni Leandro si amihan patungo sa terrace ng convention center, malayo sa mga matang mapang usisa. Ang hangin ng Iloilo sa gabi ay humahalik sa kanilang mga balat. May dalang amoy ng alat at kalayaan. Huminto sila sa tapat ng rehas na bakal, tanaw ang malawak na dagat na naging saksi sa kanilang simula 10 taon na ang nakalilipas. Amihan, panimula ni Leandro. Ang kanyang boses ay naging malumanay, tila isang haplos ng sutla. Ang kontrata, ang ating kasunduan, ayaw ko na itong ituloy. Napatigil ang tibok ng puso ni amihan. Ano ang ibig mong sabihin, Leandro? Tapos na ba tayo? Umiling si Leandro at hinawakan ang magkabilang kamay ng babae. Ayaw ko nang maging asawa mo sa papel lamang. Ayaw ko nang magpanggap sa harap ng mga tao. Gusto kong ang bawat paghawak ko sa'yo, ang bawat pagtatanggol ko sa'yo, ay magmula sa katotohanang mahal kita. Hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil ikaw ang tanging babaeng nagpatibok sa pusong ito na akala ko ay kasing tigas na ng bato. Ito ang golden moment ni amihan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman niya ang unang tunay na halik ni Leandro sa kanyang noo. Isang halik na puno ng paggalang, pangako, at pag-asa. Walang halong panggagamit, walang halong pagtataksil. Tanging dalawang kaluluwang pinagtagpo ng tadhana sa gitna ng unos. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang anino ang gumagalaw sa dilim ng parking lot. Ang armadong tauhan ni Celine na may hawak na isang itim na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste ay dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Leandro at amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dibdib ni Leandro. Ang kanyang daliri ay nakahanda sa gatilyo. At sa loob ng mansyon, si Manang Sabel ay nakatayo sa harap ng salamin. Dahan-dahang tinatanggal ang kanyang uniforme. Sa ilalim nito, nakatago ang isang lumang dokumento. Ang dokumentong magpapatunay na ang aksidente sa ferry, 10 taon na ang nakalilipas ay hindi isang aksidente, kundi isang planadong sabotahe kung saan ang pamilya ni Leandro ang target at ang pamilya ni amihan ang ginamit na pain. Ang saya niyo ngayon, bulong ni Manang Sabel habang isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit tingnan natin kung mananatili ang pag-ibig na yan kapag nalaman niyo na ang dugong nagligtas kay Leandro ay ang parehong dugo na dumanak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi, kasabay ng pagsigaw ni amihan ng pangalan ni Leandro habang ang puting damit nito ay dahan-dahang nababahiran ng kulay ng sakripisyo. "Huwag kang pipikit, Leandro. Pakiusap, manatili ka sa akin. Huwag mo akong iiwan sa gitna ng dilim na ito." Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni amihan ay tila isang pagsamo sa langit, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng mainit na likido mula sa balikat ni Leandro.
Ang puting damit ng lalaki, na kanina lamang ay simbolo ng kanilang bagong simula, ay mabilis na nababahira ng kulay ng sakripisyo. Ang nakakangilong tunog ng pagputok ng baril ay tila nag-iwan ng isang matalim na ugong sa pandinig ni Amihan, isang tunog na bumasag sa pangarap na binuo nila sa ilalim ng buwan. Sa gitna ng kaguluhan sa terrace, nakita ni Amihan ang figura ng lalaking may hawak ng baril, ang tauhan ni Celine na may mukhang kasing lamig ng kamatayan. Ngunit bago pa man ito makapagpaputok muli, isang hindi inaasahang anino ang sumugod mula sa dilim ng parking lot. Si Enzo, sa isang bihirang pagkakataon ng katapangan o marahil ay huling pagtatangka na linisin ang kanyang nadungisang pangalan, sinalubong ni Enzo ang salarin. Ang tunog ng pagkakabagsak ng dalawang katawan sa semento ay umalingaw-ngaw sa paligid. Habang nagbubuno ang dalawa, mabilis na kinuha ni Enzo ang kanyang telepono at sa nanginginig na tinig ay tumawag ng mga pulis. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na gumawa si Enzo ng desisyong hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng babaeng dati niyang minaltrato. Amihan, tumakbo na kayo. Dalhin mo siya sa loob. Sigaw ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng hirap habang pinipigilan ang armadong lalaki. Sa loob ng mansyon, ang bawat sulok ay binalot ng takot. Si Mateo, na kanina lamang ay payapang nagbabasa, ay tumakbo patungo sa sala nang marinig ang gulo. Ang kanyang maliliit na mata ay dilat sa sindak nang makita ang duguang si Leandro na inaalalayan ni Amihan. Papa, Tita Amihan. Ang bawat hakbang ng bata ay puno ng panginginig. Mabilis na hinarang ni Amihan ang bata. Niyakap ito ng mahigpit habang ang kanyang sariling katawan ay nagsisilbing kalasag. Huwag kang titingin, Mateo. Nandito si Tita. Ligtas tayo. Doon sa gitna ng panganib, naganap ang isang golden moment na hinding-hindi malilimutan ni Amihan. Sa tindi ng takot, isiniksik ni Mateo ang kanyang mukha sa leeg ni Amihan at sa unang pagkakataon, bumigkas ang bata ng isang salitang nagpabago sa tibok ng puso ng babae. Ina, natatakot po ako. Ina, huwag niyo kaming iiwan. Bulong ni Mateo sa gitna ng kanyang paghikbi. Ang salitang ina ay tila isang mahiwagang gamot na nagbigay ng lakas kay Amihan. Hindi na siya ang biktima, siya na ang tagapagtanggol. Sa tulong ng mga gwardiya na mabilis na rumesponde, naisugod si Leandro sa ospital. Ang parehong ospital kung saan 10 taon na ang nakalilipas ay iniwan si Amihan na mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tadhana ay may ibang plano. Nakaupo si Amihan sa labas ng operating room. Suot pa rin ang duguang gown. Sa tabi niya ay si Mateo na mahimbing nang natulog dahil sa pagod. Ang ulo ay nakasandal sa kanyang kandungan. Ang amoy ng antiseptic at linis ng paligid ay nagpabalik sa kanya sa alaala ng kanyang nakaraan. Ngunit wala na ang pait. Tanging pag-asa na lamang ang natitira. Dumating ang mga pulis, bitbit ang balitang nadakip na si Celine habang nagtatangkang tumakas patungong probinsya. Ang kanyang mga tauhan ay nagturo sa kanya bilang utak ng tangkang pagpatay. Ang hustisya, na tila kay tagal nagtago, ay nagsisimula na ring magpakita ng liwanag. Nang madaling araw na, lumabas ang doktor at ibinigay ang balitang ligtas na si Leandro. Ang bala ay hindi tumama sa anumang vital organ. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa dibdib ni Amihan. Pumasok siya sa silid ni Leandro. Ang lalaki ay gising na, bagaman maputla at hirap kumilos. Sa tabi ng kanyang kama, nakita ni Amihan si Enzo na nakatayo, nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Amihan, Leandro, panimula ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng kahihiyan. Inilapag niya ang isang itim na folder sa bedside table. Ito ang mga papeles ng divorce. Pinirmahan ko na ang lahat at narito rin ang isang sulat. Isang pag-amin sa lahat ng maling ginawa ko sa kumpanya. Ibibigay ko ito sa mga awtoridad bukas.
Tumingin si Enzo kay amihan. Ang kanyang mga mata ay basang-basa. Hindi ko hinihinging patawarin mo ako ngayon. Alam kong hindi sapat ang isang buhay para bayaran ang 10 taon na ninakaw ko sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo na sa huling sandali, napatunayan kong hindi ako karapat-dapat sa isang tulad mo. Maging masaya ka sana, amihan. Maging masaya kayo ni Leandro. Tumalikod si Enzo at dahan-dahang lumabas ng silid. Iniwan ang isang katahimikan na tila ba ay pagtatapos ng isang napakahabang bagyo. Dahan-dahang hinawakan ni Leandro ang kamay ni amihan. Naririnig mo ba yon, amihan? Ang ano, Leandro? Ang katahimikan, ang tunog ng ating kalayaan. Nakangiting bulong ni Leandro. Ngunit sa labas ng silid, sa dilim ng hallway, si Manang Sabel ay nananatiling nakatayo. Hawak niya ang dokumento tungkol sa aksidente sa ferry. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pinto ng silid nina, Leandro at amihan. Akala niyo ba ay tapos na? Bulong ni Manang Sabel sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay mariing nakahawak sa papel. Ang sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta naghihilom sa isang pirasong pirma ng divorce. Kapag nalaman niyo ang katotohanan tungkol sa pamilya Altamira, titingnan natin kung ang pag-ibig na yan ay hindi magiging lason sa inyong dalawa. Isang bagong banta, ang muling nabubuo. Isang lihim na nakabaon sa ilalim ng dagat na tila handa ng lumutang at sirain ang bawat pundasyon ng kanilang kaligayahan. Ang hustisya ay hindi parang ulan na kusa na lamang pumapatak mula sa langit. Ito ay parang isang perlas na kailangang hanguin mula sa kailaliman ng dagat, sa gitna ng panganib at pagod. Ito ang tanging naisip ni amihan habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng court restroom. Suot niya ang isang formal na itim na blazer at puting blusa, ang uniforme ng isang babaeng handa nang bawiin ang kanyang dangal. Wala na ang kaba sa kanyang mga mata. Ang bawat linyang iginuhit ng puyat at pagod sa kanyang mukha ay tila naging mga marka ng digmaang napanalunan na niya sa loob ng kanyang puso. Sa loob ng courtroom, ang hangin ay mabigat at amoy lumang papel. Nakaupo si Enzo sa tapat ng lamesa ng mga nasasakdal, nakapuso at nakatitig sa sahig. Sa tabi niya, ang kanyang abogado ay pilit na naghahanap ng butas sa mga dokumentong hawak ni Leandro. Sa kabilang panig, si Leandro ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang balikat ay may benda pa rin sa ilalim ng suit, ngunit ang kanyang tingin ay nakapako kay amihan, puno ng pagmamalaki at tahimik na suporta. Tinatawag ang saksi, si amihan Tala Salvador. Ang boses ng clerk of court ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Dahan-dahang lumakad si amihan patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kasinungalingan ni Enzo at Celine. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sumumpa sa harap ng katotohanan. Binibini Salvador, sinasabi sa mga dokumentong isinumite ni Mr. Vergara noon na ikaw ang nag-apruba sa paglipat ng pondo mula sa marketing budget patungo sa isang pribadong account. Totoo ba ito? Tanong ng piskal. Tumingin ng diretso si amihan kay Enzo. Hindi po totoo iyon. Sa loob ng 10 taon, ang tanging alam kong hawakan ay ang sandok sa aking karinderya at ang mga librong nursing na pangarap kong matapos. Ginaya ni Enzo ang aking pirma. Ginamit niya ang aking pangalan bilang kalasag sa kanyang mga nakaw na luho. Inilabas ni amihan ang isang lumang notebook. Ang notebook kung saan niya isinusulat ang mga utang ng mga kargador sa pier noon. Dito sa notebook na ito, makikita ang tunay kong sulat kamay. Ipaghambing niyo sa mga pekeng dokumento. Ang sulat na ito ay puno ng pagod. Ngunit ang sulat sa mga dokumentong iyan ay puno ng kasalanan. Ang katahimikan sa loob ng korte ay tila isang mabigat na hatol. Nang tumayo si Enzo para magsalita, hindi galit ang lumabas sa kanyang bibig, kundi ang katotohanang matagal na niyang ikinubli. Totoo ang lahat ng sinabi ni amihan.
Bulong ni Enzo. Sapat na upang marinig ng lahat. Ako ang nagnakaw. Ako ang nanggamit sa kanya. Siya ang biktima rito at ako ang kriminal. Ang tunog ng kahoy na mallet na tumama sa lamesa ng hukom ay tila isang malakas na kulog na nagpahinto sa mundo. Dahil sa mga bagong ebidensya at pag-amin ng nasasakdal, pinapawalang bisa ng korteng ito ang lahat ng kaso laban kay Amihan Tala Salvador. Ipinag-uutos din ang pag-aresto sa lahat ng kasabwat sa palsipikasyong ito. Ito ang golden moment ni Amihan. Nang lumabas siya ng korte, ang liwanag ng araw sa Iloilo ay tila mas maliwanag kaysa dati. Malaya na siya, hindi lang sa batas, kundi sa anino ni Enzo. Ngunit pagbalik sa mansyon, isang bagong uri ng bigat ang sumalubong sa kanya. Ang kontrata nila ni Leandro ay tapos na. Ang isang taon ng pagpapanggap ay nagwakas na sa tagumpay ng hustisya. Amihan, tawag ni Leandro. Habang nakatayo sila sa terrace ng mansyon, tanaw ang papalubog na araw. Alam mong hindi mo na kailangang umalis. Ang mansyong ito, ang buhay ko. Bukas ito para sa iyo. Humarap si Amihan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, ngunit may kasamang matinding determinasyon. Leandro, binigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay muli. Pinotektahan mo ako ng walang kapalit. Pero kailangan kong hanapin ang sarili ko ng mag-isa. Gusto kong maging nurse, hindi dahil tinulungan mo ako, kundi dahil kaya ko. Ibig mo bang sabihin ay iiwan mo kami? Iiwan mo si Mateo? Tanong ni Leandro. Ang boses ay may bahid ng takot na baka mawala ang kaisa-isang liwanag sa kanyang buhay. Sandali lang, Leandro. Kailangan ko lang patunayan sa sarili ko na ang tala sa pangalan ko ay kayang kuminang kahit wala sa piling ng isang Altamira. Babalik ako. Hindi bilang isang asawa sa kontrata, kundi bilang isang babaeng buo ang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Manang Sabel. Sa halip na ang dating malamig na mukha, ang mayordoma ay mukhang balisa. Hawak niya ang isang lumang dokumento tungkol sa aksidente sa ferry. Mama Mihan, Sir Leandro, bago po kayo magdesisyon, kailangan niyo itong mabasa. Wika ni Manang Sabel, ang boses ay nanginginig. Ang aksidente 10 taon na, ang nakalilipas. Hindi po ito kasalanan ng ama ni Sir Leandro. Ang ama ni Amihan. Siya ang engineer na nagbabala tungkol sa sira ng ferry. Ngunit pinatahimik siya ng mga totoong may-ari. Ang pamilya Altamira ay biktima rin, gaya nyo. Napatigil ang dalawa. Ang huling piraso ng puzzle ay nahulog na sa kinalalagyan nito. Ang galit at hinalang itinanim ni Celine at ng mga kaaway ay naglaho na parang usok. Sila ay hindi magkaaway. Sila ay mga kasama sa dusa na pinagtagpo ng tadhana upang pagalingin ang isa't isa. Dahan-dahang kinuha ni Amihan ang kanyang maleta. Aalis muna ako, Leandro, pero asahan mo, sa araw ng aking graduation, ikaw ang unang taong gusto kong makita sa dulo ng entablado. Isang mahigpit na yakap ang naging huling pamamaalam ni Leandro. Habang pinapanood ni Leandro ang papalayong sasakyan ni Amihan, alam niyang ang paglaya ng alon ay hindi nangangahulugan ng pag-alis, kundi ang paghahanda para sa isang mas malakas na pagbabalik sa Pampang. Ngunit sa madilim na sulok ng pier, isang pamilyar na anino ang nakamasid. Si Celine, na nakalabas pansamantala dahil sa piyansa, ay may hawak na isang lighter. Sinilaban niya ang isang litrato ni Amihan. Akala mo ba ay tapos na, Amihan? Bulong ni Celine habang pinapanood ang apoy na tumutupok sa papel. Kung hindi kita makukuha sa batas, kukunin kita sa apoy. Ang graduation mo ang magiging huling gabi ng iyong buhay. Isang bagong panganib ang naghihintay sa rurok ng tagumpay ni Amihan. Isang paghihiganti na hindi nadadaan sa korte, kundi sa isang marahas na wakas. Ang diploma sa aking kamay ay hindi lamang isang pirasong papel. Ito ang sertipiko ng aking muling pagkabuhay mula sa abo ng isang kahapong sinunog ng kataksilan at pait.
Ito ang tanging bulong ni Amihan sa kanyang sarili habang nakatayo siya sa gitna ng entablado ng Iloilo Convention Center. Ang telang itim ng kanyang toga ay tila isang baluti na nagtatago sa lahat ng mga peklat ng kanyang nakaraan. Sa bawat hakbang niya patungo sa mikropono bilang valedictorian ng kanilang nursing class, nararamdaman niya ang bigat ng bawat sakripisyo, ang bawat madaling araw na pagluluto sa karinderya, ang bawat gabing pag-iyak sa ospital, at ang bawat butil ng pawis na ibinuhos niya para sa isang taong tinapon siya sa huli. Mula sa entablado, nakita niya si Leandro. Nakaupo ito sa unang hanay, suot ang isang maputing suit na tila nagbibigay ng liwanag sa buong bulwagan. Sa tabi nito ay si Mateo, na nakasuot ng maliit na kurbata at walang tigil sa pagkaway. Ang kislap sa mga mata ni Leandro ay sapat na upang matunaw ang lahat ng pagod ni Amihan. Ngunit sa pinakalikod ng bulwagan, sa dilim ng huling hanay, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Enzo. Nakatayo ang kanyang dating asawa sa gilid ng pinto. Suot ang isang maruming uniforme ng kargador mula sa pier. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pagod. Ang kanyang mga mata ay basang-basa habang nakatingin sa babaeng dati niyang minata. Ito ang muling pagkakataon na mabatid ni Amihan ang layo ng kanyang narating. Ang lalaking dati ay langit sa kanyang paningin ay isa na lamang piping saksi sa kanyang tagumpay. Isang paalala ng mundong hinding-hindi na niya babalikan. Sa loob ng 10 taon, akala ko ang paglilingkod ay ang pagpapakubli sa anino ng iba. Panimula ni Amihan sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay dumagundong sa buong hall, malinaw at puno ng kapangyarihan. Ngunit natutunan ko na ang tunay na nurse ay hindi lamang nagagamot ng sugat sa balat, kundi nagbibigay ng pag-asa sa mga pusong durog. Ako si Amihan Tala, at ngayon, ako ay malaya na. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang matapang at masangsang na amoy ang unti-unting humalo sa bango ng mga bulaklak. Ang amoy ng gasolina ay nanuot sa ilalim ng entablado. Isang mahinang tunog ng pagkiskis ng posporo ang narinig mula sa likod ng malalaking kurtina. Biglang bumangon ang isang makapal at itim na usok mula sa storage room. Ang hiyawan ng takot ay pumalit sa palakpakan. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan, nagtutulakan sa gitna ng dilim na hatid nang bigla ang pagkaputol ng kuryente. Amihan! Sigaw ni Leandro habang pilit na sumusugod patungo sa entablado. Ngunit ang daloy ng mga taong nagpapanik ay tila isang malakas na agos na humahadlang sa kanya. Sa gitna ng usok, nakita ni Amihan ang isang figura. Si Celine. Ang kanyang mukha ay puno ng uling. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kabaliwan na wala ng lunas. May hawak siyang isang bote ng gas at isang sindidong lighter. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya, sigaw ni Celine. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Susunugin kita, Amihan. Susunugin ko ang lahat ng pinaghirapan mo. Ito ang golden moment ni Amihan. Sa halip na tumakbo, humakbang siya patungo kay Celine. Ang kanyang nursing training ay nananaig sa kanyang takot. Celine, bitawan mo yan. May mga tao rito. May mga bata. Hindi mo kailangang gawin ito. Wala na akong pakialam. Bulyaw ni Celine habang inihahagis ang lighter sa mga kurtina. Sa isang iglap, ang apoy ay gumapang ng mabilis. Tila isang gutom na hayop na lumalamon sa lahat ng madadaanan. Ang init ay tila humahapdi sa balat ni Amihan. Nakita niyang natumba si Celine dahil sa kapal ng usok, nawalan ito ng malay sa gitna ng panganib na siya mismo ang gumawa. Hindi nag-atubili si Amihan. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, hinila niya ang katawan ni Celine patungo sa gilid ng entablado. Ang bawat hila niya ay tila paghugot din ng lakas mula sa kanyang mga alaala. Ginamit niya ang kanyang toga para takpan ang ilong ng babae. Isang huling akto ng pagkalinga sa taong sumira sa kanyang buhay. Ina! Tita Amihan!
Narinig niya ang boses ni Mateo mula sa ibaba. Doon niya nakita si Leandro na nakarating na sa paanan ng entablado. Inabot ni Amihan ang kamay ni Celine sa mga gwardiyang kararating lang bago siya tumalon pababa sa bisig ni Leandro. Ang tunog ng pagbagsak ng malalaking kahoy mula sa itaas ay tila isang babala na ang lahat ay malapit ng gumuho. Nakalabas sila sa building ng hingal na hingal. Ang kanilang mga mukha ay puno ng uling at abo. Pinanood nila ang pagdating ng mga bumbero at ang pag-aresto kay Celine na ngayon ay isinasakay na sa ambulansya, hindi bilang biktima, kundi bilang isang kriminal. Tumingin si Amihan kay Leandro. Sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng nasusunog na gusali, hinubad ni Leandro ang kanyang sariling suit at ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Amihan. "Ligtas na tayo, Amihan. Tapos na ang lahat," bulong ni Leandro. Ngunit bago pa man makasagot si Amihan, isang lalaki ang lumapit sa kanila mula sa anino ng mga puno. Si Enzo. Ang kanyang mga kamay ay dugo ang dugo dahil sa pagtulong sa pagbukas ng mga baradong pinto sa likod. Inabot niya kay Amihan ang isang maliit na bagay na nakita niya sa sahig ng entablado bago ito lamunin ng apoy. Ang medalya ng tagumpay ni Amihan. "Narito ang iyong dangal, Amihan," mahinang sabi ni Enzo bago tuluyang tumalikod at maglakad palayo sa huling pagkakataon, pabalik sa kanyang buhay sa pier. Niyakap ni Amihan ang medalya sa kanyang dibdib. Habang ang liwanag ng apoy ay unti-unting napapalitan ng liwanag ng bagong umaga sa Iloilo, alam niyang ang tunay na graduation niya ay hindi ang naganap sa entablado, kundi ang pagpapatawad na naramdaman niya para sa kanyang sarili. "Leandro," tawag ni Amihan. "Bakit, mahal ko? Gusto ko nang umuwi sa tahanang hindi kailanman masusunog." Humawak si Mateo sa kamay ni Amihan at si Leandro naman ay umakbay sa kanya. Habang naglalakad sila palayo sa usok, isang huling tunog ng sirena ang narinig. Tila isang huling paalam sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ng Iloilo ay tila isang marahang bulong ng pasasalamat. Isang paalala na pagkatapos ng pinakamalupit na unos, ang dagat ay muling kakalma at magbibigay ng kapayapaan sa mga pusong marunong maghintay. Isang taon na ang nakalilipas mula nang tupukin ng apoy ang huling bakas ng puot ni Celine. At ngayon, nakatayo si Amihan sa tapat ng isang maputing gusali na nakaharap sa asul na karagatan. Tala Community Clinic. Ang mga titik na nakaukit sa kahoy ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ito isang marangyang ospital, kundi isang tahanan ng paggaling para sa mga kargador, mangingisda, at mga pamilyang dati ay hindi kayang bumili ng kahit isang pirasong gamot. Nakauniporme si Amihan ng puting-puti. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga peklat ng mantika mula sa karinderya, ngunit mayroon na itong mga linya ng karanasang nagmula sa pag-aalaga ng mga may karamdaman. Sa kanyang dibdib, nakakabit ang lisensya na pinaghirapan niya sa gitna ng bawat patak ng luha. "Nurse Amihan, handa na po ang mga bata para sa kanilang vaccination," tawag ni Tita Lourdes. Ang matandang janitress noon ay siya na ngayong head ng maintenance at nutrition sa klinika. Ang kanyang mukha ay masigla. Wala na ang bakas ng pagod na dati ay tila nakadikit sa kanyang mga kulubot sa mukha. "Susunod na ako, tita," nakangiting sagot ni Amihan. Bago pumasok, dumaan si Amihan sa isang maliit na altar sa loob ng klinika. Inilapag niya ang isang sariwang bulaklak sa tapat ng litrato ng kanyang mga magulang. Sa tabi nito ay isang maliit na notebook, ang kanyang lumang listahan ng utang. Pinatawad na niya ang kanyang sarili. Pinatawad na niya ang batang Amihan na naniwalang ang pag-ibig ay pagsisisi at pagpapakababa. Ngayon, alam na niya na ang tunay na pag-ibig ay ang pagpapahalaga sa sariling dangal bago maibahagi ang liwanag sa iba. Lumabas siya sa beranda
At doon niya nakita si Leandro. Nakasandal ang lalaki sa rehas, pinapanood ang paglalaro ni Mateo sa buhanginan. Nang maramdaman ni Leandro ang presensya ni Amihan, lumingon ito at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit si Leandro at dahan-dahang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Amihan, habang ang kanilang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. "Sigurado ka na ba rito, Amihan?" Mahinang tanong ni Leandro. "Maari tayong bumalik sa Manila, sa mas malaking kumpanya." "Dito ang tahanan ko, Leandro. Dito tayo nagsimula sa gitna ng unos at dito ko rin gustong itanim ang ating mga pangarap." Sagot ni Amihan. Ang init ng katawan ni Leandro ay tila isang matibay na kuta na hinding-hindi na muling magigiba. Sa di kalayuan, sa dulo ng pier, nakatayo ang isang lalaking may pada na mabigat na sako. Si Enzo. Tumigil siya sa paglalakad at sandaling tumingin sa klinika. Nakikita niya ang masayang pamilya ni Amihan mula sa malayo. Wala siyang galit, wala ring inggit. Tanging isang malalim na buntong hininga ng pagsisisi ang kumawala sa kanyang dibdib bago siya muling yumukod para magpatuloy sa kanyang trabaho. Ang kanyang pagbabayad puri ay ang bawat butil ng pawis na pumapatak sa kanyang mukha sa araw-araw. Habang si Celine naman ay nananatili sa loob ng mga pader ng piitan o unti-unting kinakain ng sariling galit na wala nang mapuntahan. Ang kanyang mundo ay naging kasing sikip ng kanyang selda, isang mapait na bunga ng kanyang mga maling desisyon. "Ina, Tita Amihan, tingnan niyo po ang nakita ko." Sigaw ni Mateo habang tumatakbo patungo sa kanila. Bit-bit ang isang malaking kabibe. Kinuha ni Amihan ang kabibe at inilapit sa kanyang tenga. Ang tunog ng dagat sa loob nito ay tila isang awit ng tagumpay. Niyakap niya si Mateo at si Leandro ng sabay, isang yakap na puno ng pangako at kapayapaan. Nahanap na ni Amihan ang sagot sa kanyang mga katanungan. Pinatawad na ba niya? Oo, dahil ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway ang mamatay. Mayroon na ba siyang kapayapaan? Higit pa sa sapat? Dahil ang kanyang kapayapaan ay hindi na nakadepende sa ibang tao, kundi sa kanyang sariling kakayahan. At ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang kwento, ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis o sa dami ng kanyang isinakripisyo para sa maling tao. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa sandaling magpasya siyang tumayo, gamutin ang sariling sugat, at kuminang na parang isang tala sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang hangin ng Iloilo ay muling umihip, tinatangay ang amoy ng dagat at ang bango ng mga bagong usbong na bulaklak sa hardin ng klinika. Ang kwento ni Amihan Tala ay hindi nagtatapos sa isang kasal o sa yaman, kundi sa isang tahimik na panunumpa na hinding-hindi na muling mapupundi ang kanyang liwanag. Halika na, Mateo, Leandro, oras na para magsimula ng ating bagong araw. Bulong ni Amihan habang naglalakad sila patungo sa loob ng klinika, magkahawak kamay sa ilalim ng maliwanag at mapagpalayang langit.